Gaano kahirap yung sitwasyon ng isang nagdadialysis? Sobra po dati, Frankie, kasi yung dating ginagawa mo, hindi mo na magawa ngayon. Yung mga gusto mong pangarap pa sa buhay mo na wala na. Ano na may anak po ako. Minsan hindi ko na po siya maalagaan sa... Wala na po. Ito na lang po yung buhay ko. Antay ko na lang kung kailan ako kukunin. Aalagaan pa siya, tapos pati ako aalagaan pa din. Sadyang napakahirap ng dapuan ng sakit, no? Tama yung sinabi mo, talagang pag nagkasakit ka ng ganyan, maglalaho yung pangarap mo. Pasensya na kayo, may kapatid kayong ganito. Hello po. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang po dati po. Sila yung ano, may sakit? Dialysis po. Kayo nagdadialysis? Opo. Ilang taon na po kayo? 26. 20? Sino yung pumunta doon? Sila Ako ba yung po. pumunta doon? Kami po. Hmm. Nanay ko. Nanay niyo po, yung kasama niyo nagpunta doon. Opo. Kailan nagsimula yan? Ano po, 2022. Ano po ba ang sakit niyo, ma'am? Kidney po. Sa kidney. Bakit nagkabukol-bukol yung katawan? Dito po yung tinutusok nila kada nag-treatment po ng dialysis. Pasok po kayo. Sige po. Dito po. Okay. Ayan. Ito bahay niyo? Opo. Halika, honey. Pasok. Ito po lang yung bahay ko. Ilan kayo nakatira dito? Bali 3 lang po kami nung anak ko sa asawa. Anak niyo? Opo. May anak ka pala. Isa lang po. Asan asawa niyo? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Sa bakery lang po. Bakery. Ilang taon ka na, ma'am? 26 po. 26 pa lang. Bata pa. Pwede tayo. Oh, Diyan? dito po sa loob. Alis. Tuloy po kayo. Sige, upo ka, ma'am. Rika Manangan. Bata pa niya. 26. Saan nagsimula yung sakit niyo po? Ano po kasi dati, Frankie, dati po, nagtatrabaho po kasi ako sa bakery. Ang ano po namin dati, puyatan, kasi magmaraming gawa. Habot po kami ng madaling araw. Pag uminom na lang ng energy drink para hindi na po inaantok. Tapos? Tapos, sa mga pagkain din po ng mga maalat, yun po, yung sabi po ng doktor. Tapos mga soft drinks din po. So, tinamaan ng kidney? Kidney po talaga. Okay. So, yung bukol na yan, hindi naman yan. Kumbaga, bumukol lang. Ano po, ito yung una ko pong dating access na pinagtutusukan. Nasira, pumutok siya. Ngayon, nilipat dito. Ito na po yung bago. Pati ito? Ito po, wala na po. Hindi, ito yung na. Dati. Ito yung bukol. Dati. Ganon ba yung dialysis? Opo. Paano ba proseso ng dialysis, ma'am? Ano po, dati may picture po ko dito gusto niyo makita po. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Ganito po siya. Ayan. Sinasalinan ng dugo. Pag bumababa lang po yung dugo. Pero sa ngayon, naman na po. Medyo okay naman po yung pakiramdam ko. Kailan ka huling nasalinan? Mga ilang buwan lang po yung bago hindi na ako nakasalina. Mga 6 months siguro, Daddy Frankie. Pero hindi ka na nakapagtrabaho? Wala na po. Dito ka lang sa bahay? Opo, kasi pag nagtatrabaho, hinihingal na po ako eh. Opo. Tapos yung oxygen ko po nandyan lang, nakaantabay. Pag hinihingal kasi ako, yan na lang po yung ginagamit. So hindi pwedeng mawala ng oxygen. Kailangan may oxygen lagi. Lalo na pag mainit. Opo.
Pag mainit po, hindi po ako namamalagi dito. Talagang hihingalin po ako. Oo, kailangan magpapahangin sa labas. Lagaya ngayon, okay ka lang. Parang hinihingal ka na. Katatapos ko palang kasi, dialysis. Kakatatapos lang. So, Parang medyo pa yung katawan ko. Parang bukas pa babalik yung talagang normal na ko. pagkakatapos lang mag-dialysis. Parang nangihina yung kasi natanggalan ng... So, pag dinialysis, mga magkano yung gastos? Nung nag-umpisa ako, Daddy Frankie, ng talagang nauubos ko ang 10,000 sa isang linggo lang. Nasa private pa kami, wala pang libreng dialysis noon. Kasi ngayon, habang tumatagal, may libre na. Kaya, wala po kami sa ngayon. Mga gamot ko lang, tas pamasahe, pagkain yung nagkinagastos ko. So, nung nagpa-dialysis kayo, wala naman kayong ginastos? Wala na, nung nalipat na po kami sa sa mga public na hospital. So, ang problema, gamot, pamasahe. Pagkain na lang Pagkain. Ilan taon na ba ng asawa mo? 32. Okay. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Si Ate Rica, 26 years old. Medyo hindi siya siniswerte sa ngayon dahil sa kanyang edad, 26 pa lang, pero ito, nagda-dialysis na siya. At kaninang umaga, nagpunta po sila sa bahay at hindi ko sila naharap dahil meron akong importanteng lakad. Kaya ang nakausap niya is ang ating mga ibang kasamahan. Pero kinuha namin ang kanilang location dahil ang sabi ko, pag may time na pupuntahan ko sila. At ito mga kababayan ang nasaksihan natin. Napakaliit ng bahay nila at ayon sa kanya, hindi siya namamalagi sa loob ng bahay pagka talagang mainit dahil bukod sa bawal sa kanya yun at ihingalin siya. No? At ito nakita natin mga kababayan, parang ang nagsisilbing buhay niya ay ang oxygen na yan. Dahil pag hiningal ka, hirap na po akong huminga. Paano pag wala ka ng pambiling oxygen? Utang na lang po. Nauutang. Paano kung halimbawa walang oxygen? Wala na po. Baka wala na po ako. Patay na po ako. Na ako sa hospital. Tatakbo na lang po ako. So maaaring Opo. Maaaring malagutan ka ng hininga pag walang oxygen. Opo. Tapos hindi ka na nakapagtrabaho. Dito na lang po ako. Binabantayan ko lang po yung anak ko. Binabantayan. Gaano kahirap yung sitwasyon ng isang nagdadialysis? Sobra po dati, Frankie, kasi yung dating ginagawa mo, hindi mo na magawa ngayon. Yung mga gusto mong pangarap pa sa buhay mo na wala na. Na may anak po ako. Minsan hindi ko na po siya maalagaan sa mga kilos niya. At hihingalin po ako. Pati sa mga pagtakpo niya, hindi ko na po siya mahabol. Kaya wala na po. Ito na lang po yung buhay ko. Antay ko na lang kung kailan ako kukunin. Pero ang dasal ko lang sa Diyos, mapalaki ko muna yung anak ko bago kukunin. Mawala ng pag-asa. Ilang taon ba yung anak mo? Magsi-6 pa lang po. Ay, maliit pa. 2 years old pa lang po siya nagsimula ako nagkasakit. 2 taon pa lang. Yung time na po yun, hirap na talaga ako kasi ang liit pa lang niya. Alagaan pa siya, tapos pati ako alagaan pa din. Sadyang napakahirap ng dapuan ng sakit, no? Tama yung sinabi mo, talagang pag nagkasakit ka ng ganyan, maglalaho yung pangarap mo. Hindi ko siguro naalagaan yung sarili ko dati kasi sobra din sa pagtatrabaho. Kasi dati, nagtatrabaho pa ako sa bukid. Nagpipitas lang ng mais ka para may ano sa araw-araw. Okay. Kasi yung trabaho ng asawa ko, mali lang din. Napakahirap tignan.
yung anak natin, no? Hindi na natin magagabayan. Opo, tapos wala na yan. Hindi na siya masusundan kahit gusto pa namin. Ang isa niya lang, Nag-aaral naman na siya. kinder po. Hindi mo na siya maihahatid sa school. Pag malakas po yung katawan ko, ako pa rin po nag-ahatid kasi ayaw niya po ng ibang mag-atid po sa kanya. Gusto niya ako. Gusto niya ikaw. Pero pag araw ng dialysis ko, hinahatid ko lang, tas ko na sa tita ko, siya na yung magsusundo. Hinahabilin mo. Kasi wala ang tao dyan sa amin. Nanay ko naman sumasama sa akin. Siya ang nag-a-assist sa'yo pag magda-dialysis. Mahirap din naman kasi pag walang kasama sa dialysis. Okay. Kasi pag may time kasi na pagkatapos ay mag-dialysis, nahihilo kami. Kaya dapat may kasama talaga. Mabuti, malakas pa yung nanay mo, may tumutulong pa sa'yo. So, isa lang ang anak nyo. Opo. Okay. Wag lang tayong mawala ng pag-asa, ha? Pray ka lang. Mabibigyan sana ako ng pagkakataon matransplant. Kaso mahal kasi. Yun. Yun ang pinakagamot nun, yung kidney. Magagamot, pero yung may maintenance pa rin po. Pag may pagkatapos ng pera. Pagkatapos ng transplant. Na mawawala lang yung dialysis. Para mawala na. Opo. Kasi ang hirap din pong pumunta sa dialysis kahit na malakas ang ulan, bumagyo, pupunta ka. Ay, ganun. Pag Opo. schedule niya. Bawal po miskip ng dialysis. Paano pag na-skip mo yon? Kasi pag na-skip mo, kami yung mahihirapan, mapupuno yung tubig namin ng katawan. Kaya dapat lagi kami nalilinisan. Kasi hindi na po kami umiihi. Ay, hindi kayo umiihi? Wala na, dahil nasira po yung kidney namin. Hindi na po siya umaandar na siya yung naglilinis nung dumi sa tiyan. Ayun po yun. Kaya kailangan talaga ingatan yung... So, yung cause ng pagkakaroon ng kidney problem is sa pagkain? Opo. Mga maalat, ganun? Opo. Okay, pero nagkakapagtaka, napakaaga mong dinapuan, 26 years old. Opo, kasi nung pinanganak ko kasi yung anak ko, tumaas yung pressure ko. Parang na-high blood ba ako. Siguro nag-umpisa na po doon. Kasi hindi ko na po naalagaan yung katawan ko. Okay. Kaysa din po yun na nag-cause ng pagkasira ng kidney ko, yung pagka-high blood ko po. Okay. Okay. So, yun mga kababayan, no? Napakahirap ng sitwasyon pinagdadaanan ni Ate Rica ngayon. Kaya minabuti ng team, napuntahan siya para makita rin yung sitwasyon. Itong bahay nyo, hindi ko po ito lupa. Parang pinaalam ko lang po sa lola ko na may-ari na pwede dito muna ako magpatayo ng bahay ko. Kasi pag doon pa sa nanay ko, marami na kasi kami dyan eh. Kaya dito ka na lang. Pero yung mga pagkain ko, dyan ako nakikikain kay nanay. Kasi hindi na ako nakakagalaw nung magluluto pa ako. Okay. Kaya wala kayong makikitang lutuan dyan sa ko. Parang binibigyan ka na lang nila ng pagkain dito. Ako na lang po pumupunta sa pupunta. Paano naman yung asawa mo tsaka anak mo, pagkain nila? Kami dalawa ng anak ko. Kasi yung asawa ko po kasi madalang lang siya umuwi. Kasi pag tumigil siya ng pagtatrabaho, wala siyang may papadala sa amin mag-ina. Ay, nasaan ba siya? Sa Kamiling po. Doon siya nagtatrabaho? Opo. Madalang lang po siya umuwi dito. Pag namimiss niya lang kami. Pero at least umuwi regular naman na inaalagaan or sinusuportahan ka niya. Lahat po ng sinasabi niya, binibigay niya po sa amin. Napakabait niya. Opo. Okay, very good. Basta laban lang tayo, ano? Salamat at napuntahan ko kayo dito. Sana makatulong si Daddy Frankie.
Kuya Bandam, Maraming salamat din po, Daddy Frankie. pahingi isang sakong bigas. Yan, magbibigay tayo ng bagamat sabi ni Ate Rica, hindi na sila nagsasaing. Pasok mo, Bandam. Thank you, Kuya Bandam. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Bagamat sinabi ni Ate Rica, mga kababayan, na hindi na po siya nagsasaing dito, pero alam ko makakatulong tong bigas, bigay mo na lang sa nanay mo. Opo. Para si Nana lang ang magluto, ano? Opo. At tawag nito, magbibigay din tayo ng kaunting tulong pinansyal para may pang gastos-gastos sila. So mabuti, Ate Rica, at kahit na anong nangyari, kahit ganyan sitwasyon, napakabait ng asawa mo at hindi kanya pinapabayaan. Opo. Gaya ng sinabi mo na binibigay niya yung lahat ng sweldo niya. No? Tapos Ate Rica nga pala, gaya ng sinabi ko, ako si Daddy Frankie, alam kong kilala nyo naman na ako. Opo. Dahil kabilang barangay lang to mga kababayan, naka-video po tayo, i-upload namin to, no? Mapapanood ng mga kapatid mo. Ilan ba kayo magkakapatid? 7 po. Marami. Natutulungan ka rin ba ng mga kapatid mo? Opo. Minsan po. Very good. Sana pagtiyagaan pa nilang tulungan ka pa nila hanggat makaya nila, ano? Opo. Kasi mali lang din yung mga sinasahod ng mga kapatid ko. Hmm? Mali lang din po yung sinasahod ng mga kapatid. Maliit lang din. Pero kahit papano, at least, kumbaga naabot-abutan ka nila. Opo. Napakabait nila, no? Anong masasabi mo? Mapapanood ito ng mga kapatid mo. Anong mensahe mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, maraming salamat sa inyo kasi kung ano yung mga hinihingi ko, binibigay nyo nang walang mga kung ano-anong sabi. Bigay ka agad. Sana magpatuloy kayong ganyan sa akin. Pasensya na kayo, may kapatid kayong ganito. Sa nanay mong napakatyaga, sinasamahan ka lagi. Sa nanay ko rin. Hindi ko alam kung paano ko siya sasalamatan sa mga sakripisyo niyang binigay. Sa mga pagsubok na dumaan sa amin kahit na ako hirap na. Magpapasalamat ako sa kanya kasi hindi siya sumusuko na nandyan. Nararamdaman kita. Sa asawa mo naman, syempre. Sa asawa ko na mahal ako kahit ganito na ako, hindi pa rin ako pinagpalit. Sobrang sipag niya na magtrabaho. Sana mag-ingat ka palagi dyan. Ate, huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Tandaan mo, kaya na sinabi mo, hindi sumuko ang iyong ina. So, ibig sabihin, mahal na mahal ka nila. Maraming nagmamahal sa iyo. Okay? At mag-pray ka lang, laban lang. Huwag mo masyadong intindihin ang problema. Ipag-pray mo lang na sana mapalaki mo pa yung anak mo. Ate, balang araw, di ba, pag lumaki yung anak mo, alam kong mahal na mahal mo siya, alam kong gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Maaring sa panahon na to, hindi pa maintindihan ng anak mo kahit anong sasabihin mo sa kanya dahil sa kanyang murang edad. Pero paglaki niya, mapapanood niya tong video na ito. Ano yung mensahe mo na mapapanood niya pag dumating yung panahon na malaki na siya? Sana ko na nag-iisa. Kung mapapanood mo naman ito balang araw, sana lumaki ka na may takot sa Diyos. Magpakabayit ka, mag-aaral na mabuti. Kasi ikaw lang ang anak ko nag-iisa. Pangalan ng anak niyo po? Gohan po. Lalaki siya? Opo. Okay. Ayun po siya. Okay. Sige, Nay. Ate Rica, pakatatag ka lang, ha? Ito, may dala ako 5,000. Sana makatulong to sa'yo. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Walang ano man. Napakalaking tulong po ito sa akin.
Pray lang tayo. Opo. No? Pati ako naiiyak eh. Alam ko, hindi biro-biro ang iyong pinagdadaanan. Pero mapalad ka pa rin compare sa ibang may sakit, may karamdaman. Dahil may pamilya, may kapatid, may nanay ka, at may asawa ka na hindi ka nila pinabayaan. Opo. Sadyang may kapalaran ang bawat isa sa atin. Kaya maging matatag lang tayo. Lagi tayong tumawag kay God, no? Opo. Napa. Thank you po. Walang anuman, no? Kasama ko nga pala si Aling Rochelle, ang aking asawa. Opo. Katatag ka. Hmm. Kaya mo yan, ha? Pray ka lang kay God. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matulungan na kagaya ko nangangailangan. Yes. Laban lang, no? Opo. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga paglipas ng mga panahon, paglipas ng bagyo, napakahirap paglabanan yung mga pagsubok. Pero sa nakikita ko kay Ate Rica, di hamak na mas mahirap pa yung pinagdadaanan niya. Pero dahil may Panginoon tayo na siyang walang tigil na gumagabay sa atin, kaya hanggang ngayon, no, lumalaban pa rin, no? Pray lang tayo parati, okay? Sige, wag kang kalma lang ate para hinahabol na niya yung hininga niya, no? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, hindi ko na po masyadong habaan yung ating pakikipag-usap ay ate. Ang mahalaga po ay napaghatid tayo ng kaunting bigas, kaunting cash assistance na makatulong. Sana nakatulong kami sa iyo sa hapon na ito. Opo, napakalaking tulong po ito dati parang sa akin. Praise the Lord. Thank you po. At syempre mga kababayan, muli po, lalong-lalo na, ako'y magpapaalala sa ating mga kababayan na may extra, may sobra. Sana po'y kaisa ko kayo, tulungan nyo rin ako para makatulong pa sa mga kababayan natin na may pinagdadaanan. Sa tingin ko mga kababayan, yung mga kababayan natin may pinagdadaanan, walang kakayahang maghanap buhay, sila po ang karapat dapat nating pagtuunan ng pansin. Dahil alam ko po, maging si Ate Rica, hindi po niya ginusto na maging ganito siya. Subalit, pilit pa rin niyang nilalabanan, alang-alang po sa kanyang anak na 6 na taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya mga kababayan, ang kanyang asawa halos hindi na po mag-day off para matugunan or matustusan yung pagdadialysis ng kanyang asawa. No? Huwag kang mag-alala ate, sana makabalik pa kami rito at makatulong pa ako muli sa iyo. Mga pala Ate Rica, gaya na aking sinabi, i-upload ko to. Maraming mga kapanood sa mga kababayan natin. Baka may gusto kang sabihin or may kahilingan ka, malay mo, may magpaabot sa iyo ng tulong. Sa mga tao po na malalaki ang puso, kung may gusto po kayong iparating o ibigay na tulong dyan, pwede nyo po akong tulungan kasi napakahirap po ng buhay ko. Ang hirap-hirap po na nagdadialysis na wala kang daladalang pera sa daan. Pati pambili po ng gamot, wala po. Minsan humihingi lang ako po ako sa mga may mabubuting loob po dyan sa mga sa ano po, sa hospital po na binibigay po nila. Sige. So ayan mga kababayan, maraming salamat. Si Ate Rica at si Daddy Frankie ay kumakatok sa inyong mga puso. Maraming salamat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man po kayo naroroon, sa lahat po na nanonood. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po mga kababayan. Kung isa ka man na nanonood ngayon sa video ito mga kababayan, para mas makatulong pa, maglalambing po ang inyong lingkod. Share natin ang video ito. Maraming salamat po and God bless po. Thank you po.